Eto na. Ikaw, anong sasabihin mo sa kanya? Kalbo mo sa mga tao. Wow! Hindi siya. Ngongo din siya. Hindi niya alam. Eto na. Okay, sugod na. Teka, hayaan mo muna siyang Iniikot. Upo muna. Hindi na kailangan. Huwag mo na papormahin. Ikaw ang nakatalo sa build. Laban naman natin. Roger! The Pod Network Entertainment. Tanongin mo yung katabi. Oh, Eto cue na. music! Tutok- Ayan na! Ayan na! Yun na, Toy-Con! Toy-Con 2025 Exceptions! Ayos! First time namin magpa-podcast dito sa SMX Convention Center! SMX Convention Center! Okay, sabay kayo ha! Sabay kayo! Dito magandang pakinggan sa Spotify. Wala pa, isa pa. Shoutout na natin yung mga kaibigan natin, yung mga toy sellers dyan. Nandyan ng Team Brocha, Toy Manila. I-shoutout natin sila after ng music para Sige. malinaw. Sabay ha! Pero nakakakilabo to. Welcome to the Cool Bus! Episode 844! Exclusive! On Spotify and YouTube! Nakakakilabot ito mga kasama, mga kapatid. Oo, bago Dahil to sa atin. Oo, dahil hindi tayo pwede magmura. Hindi. Eto na, Maraming kung bawal. naghahanap kayo ng episode na ipapakinig sa mga bata, Mga anak nyo, pamangkin. eto na yon. Kaya, Happy Father's Day. Nahirapan na ako Sorry naman. Kung episode na hindi magsasalita si Ryan Rems. Okay, magsasalita yan si Ryan Rems dahil uumpisahan natin ang ating... Wala, no? Newsfeed. Hindi, wala. Hindi, syempre, ang dami na naghihintay dahil pag mga ganitong event, sumisigaw tayo para maproteksyonan ang ating lugar. Sabay-sabay tayong sumigaw ng BBM! BBM! Oh, dalawa lang. Dalawa lang. Ha? Ayun na lang. Eto na po. Ayan, dahil sumigaw na po tayo ng BBM and naprotektahan na po natin ang ating happy environment. Yan ang gusto ni Nonong. Yan talagang Toy-Con, very happy environment. Sobrang saya ng mga tao dito. Wala pang Cool Pals, nasa Toy-Con na ako. Mga kilala ko na ibang mga toy sellers, collectors. Isa sa mga pinakamasayang event to kasi lahat tayo bata dito, lahat tayo masaya. Oo, etong event na to ang ating safe space. Safe space po ito ng ating mga katulad kong mga bonjing. Walang magsasabi sa atin na ngayon, costume ka ng costume, maghanap ka ng trabaho. Walang magsasabi. Meron tinatamaan doon sa harap. Mabuhay ang mga bonjing! Mabuhay! May Ano isa. natin to? Bonjing! Wala kang magsasabi. Oy, gusto ko lang ikwento na tuwing Toy-Con, alam mo, dun lang ako nakakasabay ng iba't ibang character sa CR. Sino na ang mga karakter na nakasabay mong umihi sa urinal? Oo, nagtatanggal din pala ng salawal si Iron Man. Karton lang yun eh. Karton lang ba yun? At syempre, Iba-iba, hirap na hirap si Wolverine. Umihi kanina. ilang One beses Piece. siyang natulian. Pwede naman yun, no? Pwede yun. Oh, pwede yun. Pwede Pwede. naman. Pwede. Pasok. Pwede. Pasok pa, pasok pa. Ryan Rems, kamusta ka? Kamusta ka dito sa mundo ng mga bonjing? Naalala ko dati, nung unang Toy-Con ko, wala pa ako sa TV nun, kasama ko shoplifter. Ngayon, Tingin mo, Rems, ilan ang mananakawan na ngayon? may mahilig sa Batman dyan So, tago nyo mga Batman yun. Pag sa Na-vision ko na Toy-Con kanina. ba, ano ang hinahanap mong laruan, Rems? Nako,
May naisip akong hirit, edit ko tuloy. Pero bago mo, kung hindi mo pa naiisip yung hirit na yan, kung gusto mong ibitaw mamaya, bago mo ibitaw, meron tayong mga kasama ngayon. Hindi lang tayo kasama sa ating toy community. Nagsama tayo ng mga guests. GB, pwede mo bang introduce ang ating... Introduce ko muna yung unang guest natin na isang toy collector din. Ito, medyo nakasabayan ko to nung college din. Basketball player din yan. Sikat yung page niya, Tito Nami. Yes. Isa sa mga paboritong tao sa mga toy events yan. Hindi ba yan nambuburaot sa toy community? Parang. Hindi. Sobrang maraming kaibigan yan dito. So it's so nice to have him with us. Si Banots Urbano ng Tito Nami. Yo, Nakaka-birthday lang. Shoutout sa lahat ng kalason! Boss Banots. Shoutout sa lahat ng mister na hindi de-declare ang tunay na presyo sa misis nila! Yan! Oy, speaking of Banots, mga hindi dineclare. GB, pwede ba natin gawing top 5 yan? Sige, mga top 5 na pwede mong irason bakit bumili ka ng laruan pag kinwestiyon ka ng misis mo o magulang. Kasi malamang may mga uuwing maraming bit-bit na laruan, tatanungin, bakit mo binili yan? Bumili ka na naman ng laruan. So ano ang top 5? Siguro, ito ang pinaka-common sa lahat. Healing my inner child. Yan. Tapos, yung utak mo, sasabihin, healing, dalawa yan dalawa naglalaban sa utak mo yan Sabihin, healing my inner child. Tapos, merong sa kabila, sabi niya, ulul mo, bonjing. Pwede pa rin ba yun? Pasok pa. Pwede ba? Boundary. Top 2, number 2. Hingi tayo sa audience, sa malapit lang. Yan, yung nagtaas ng kamay. Yan, napanalunan sa Tapos raffle. susunod. Tama, sinungaling mong hayop ka. May bala na agad no? Swerte ka lagi, ganon. Banots, ikaw. Ano? Ano ang dahilan na pwede mong sabihin sa misis mo kapag nakita kanyang may hawak na bagong laruan? Well, wala pa kasi akong misis, no? Pero kung magkakaroon man, yun nga, unang-una, healing my inner child. Pero kailangan mo magtipid para sa future self mo. Kasi baka yung future self mo, galit na dun sa inner child mo dahil naubos na lahat, di ba? Oo. Yun yung importante. Nung bata ka ba, ikaw ba'y sagana dahil ang tatay mo ay walang iba kundi si Kohol? Di si Cole ang tatay niyan. Hindi yun, sidekick yun. Yung sidekick yun. Si Mr. Shuli. Yun, si Mr. Shuli. Jun Urbano. Sa mga hindi nakakaalam, ang tatay po ni Banots ay ang napakagaling na komedyanteng si Jun Urbano, o also known as Mr. Shuli. Yes. Kung ako, siya ang unang cosplayer sa TV. Oo nga, no. Kasi tinatanong, makwento ko lang ang lolo ko, si Manuel Conde, National Artist for Cinema. Ang anak niya, si Mr. Shuli, Mongolian Barbecue. Legendary comedian. Bakit daw hindi ako nag-artista? Sagot ko, hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba, nangongolekta lang ng laruan. Tama ba? Ang kapal ng mukha. Pero ang tatay mo ba nangongolekta rin? Oo. May hilig ba siya? Paano mo nakuha ng paghilig ng pagkolekta? Kaya lang ako naglaruan kasi na heartbroken ako eh. Oo. Yun yung totoong Yung totoo, kwento. totoo Yun yung yan. totoong kwento. Ano yung Paano? nabili mo? Una. Star Wars. Bakit hindi ba siya pumayag na mag-cosplay na Princess Leia? Hindi. Jabba the Hutt yung gusto eh. Pas tayo doon. So Star Wars fan ka talaga ever since. Star Wars talaga. Ikaw, Nong, anong dahilan, si GB, ikaw, anong dahilan mo kay Jeannie kapag ikaw ay nahuling may laruan? Bata pa lang ako, gusto ko na itong larawan na ito eh. Ganon. Pangarap ko talagang magkaroon ng ganito. Saka Father's Day naman eh. Ay, Father's Day naman. ginamitan Pwede. ng Father's Tatay Day ka, card. Pwede mo gamitin yun. GB, may kasama yata kayo doon sa dulo. Nakalimutan nyo na yata. Ha? May kasama kayo sa dulo. Ay, tama. Nagdala Okay kami lang. ng... Okay Dahil ang toy community ay hindi lang basta mainstream toys. Ito rin ay tungkol sa art toys. Nagdala kami ng art toys. Ito ang bagong Yan ang i-release. human Battery yan, art si toy. battery. Ito ang langongo. Nagsasalita Ay, yan. bawal. Tingnan mo, nagsasalita yan. Bate, Hello, bate langongo. kayo. Hi. Ang galing ah. Ikaw ba nangongolekta ka, Roger? Oo.
Ano kinokolekta mo? GRO. G- Si G.I. Joe, ha? Guys, G.I. G.I. Joe Joe. ba? G.I. Joe. G.I. Joe. G.I. Joe yun. Ang daming G.I. Joe sa Caloocan, ha? G.R.O. Caloocan hero. GRO is there. Speaking of G.I. Joe, si Rems ay G.I. Joe fan. Oo. Ako naman ang dahilan ko para makabili. Ayaw mo, babalik akong shops. Ang pinakamagandang excuse. Tapos ang usapan. Tapos ang usapan. So, Siyempre, bukod kay Tito Nami, kay Banots Urbano, meron pa tayong isang kasama dito. sige. Si Lizette. Hello, hello! Welcome sa ToyCon 2025, everybody. Maraming salamat sa pagpunta at salamat, Cool Pals, sa pag-imbita sa amin. Maraming salamat din, Lizette, sa pag-imbita sa Cool Pals. Ay, hindi pala ikaw ang nag-imbita sa amin. Inimbita namin yung sarili namin Yun dito. nga, sasabihin ko sana. Buti na lang inunahan mo ko. Lizette, siya isa sa mga organizers ng ToyCon 2025. Kaya naman tayo lahat ay nandito, nagtitipon-tipon. Kailan ba nag-umpisa itong ToyCon 2025? Tagal na to, kasing tanda na nga ni Banots halos eh. 22 years. Tama? Yes, 1875? 22 years na kami. 22 years na ang ToyCon. Wow. Kaya, eto, yung iba dito, malamang, I'm sure, ang weird. Sure na sure ka talaga. Sure na ako. Yung iba dito, nakita ko na simula pa lang ng ToyCon. So, wag na natin i-date ang ating mga sarili. Basta alam nyo, 22 years na ang ToyCon. Nung nag-umpisa ba ang ToyCon, gaano pa ito kalaki? Actually, maliit lang yung ToyCon noon. Yung, alam nyo yung room sa Mega Trade. Yung meeting rooms doon. Isa lang dati yung room ng ToyCon. Tapos, parang mga 40 lang ata na seller yung nandun. Maliit lang talaga. Tapos nakita ng SM Mega Mall no, na mukhang medyo may market para sa toys. Madami din bonjing. Oo. 22 Bonjing years in pa lang disguise. may Oo. Pero ito, hindi pa kasi masyadong out. Pero nakita nila, i-out natin yung mga bonjing. Sige. So, naging mas malaki. Nagkaroon ng 2 meeting room hanggang sa na-occupy na ang buong Mega Trade. Wow, at ngayon naman nandito tayo na-occupy natin yung buong SMX. Yes. Convention SMX Center. Na. 4 na taon na kami sa SMX ngayon. Yan. Si Banots ba, simula din noon, 22 years ago, isa ka sa unang parokyano ng ToyCon? Hindi. At 2018 lang ako event. Doon ako naging active, 2018. Paano pumutok ng ganito kalaki yung ToyCon? Di ko rin alam eh. Bigla na lang kami lumaki. Hindi, pero yung mga toy collectors kasi, di ba, palagi namin sinasabi, itong ToyCon na to, isa siyang event by the collectors, for the collectors. It's really part of the community. So, nagsimula sa Green Hills community ng toy sellers, tapos paunti-unti dumagdag yung mga toy companies, dumagdag yung ating mga malalaking sponsor, hanggang sa na-invite na namin paunti-unti din yung mga movie, media. So yun, bigla na nag-boom. Sobrang lumaki. This year, nandito yung mga voice actors ng Voltes 5, Yes. tama? Nagkaroon kami ng voice actors ng Voltes 5. Tapos, nung Okada, si Endeavor nandito din nun. Tapos, ang dami na naming international partners. So, thank you, MD, if you're here. Thank you for bringing in Pop Life din. Kasi isa sa malaking partners namin ang Pop Life. Sila talaga nagdadala ng mga big partners namin. So, nagkaroon kami ng Dean Cain noon, sila Superman, yan. Sino yung mga voice actors pala ng Voltes 5 na nagpunta? Kasama natin dito ngayon yung isa sa mga voice actors ng Voltes 5, yung Octopus. Ito. Ito. Beast Fighter, yung nasa dulo eh. Ayan. Papasample mga Beast Fighter. X-Men naman, X-Men. X-Men daw. X-Men, bro. Ang dami niya request, ha? Nag-a-adjust eh. Baka pwede na namin kunin na Lobat, voice actor. nilobat na. Lobat. De, pero para sagutin ng seryoso yung tanong ni GB, ano yung tanong mo? Yung mga voice actors na pumunta from, sa... Kompleto ba? Lahat sila yung nagboses sa 5 main characters or... Kasi hindi ko naabutan eh, yung mga guest for this ToyCon, voice actors ng Voltes 5. Voice actor ngayon, nakuha namin ang voice actor ni Jamie. Tapos voice actor
actor ni Nico Fabregas. Robin. Tapos, ang dalawang Gokaiger ang aming guest from Toko Spirits ngayong taon. Pero sa Voltes 5 kasi, nakuha namin nung Christmas Toy-Con, ang singer naman, ang original singer ng Voltes 5 team. Yes, siya yun. Michael B? Hindi, iba na yun. Tapos, iba't ibang voice actors na ang dumating sa amin. Naalala ko, di ba nagkaroon din kayo, bago pa itong June na Toy-Con, nagkaroon din ng event sa Okada. Oo, kami din yun. So, si Endeavor yung nandun. Tapos, nagkaroon din tayo ng... Teka, yung mga Sa dami namin, Sentai. Sentai, oo. Yung buong Sentai sila. Pink. Bakit wala, lahat nandun eh. Alam ko, wala lang si Red. Bakit wala si Red? Hindi nakasama. Yun lang. Hindi siya nakasama. Pero buhay pa siya. Buhay na buhay pa. Okay. Oo. Tapos si ano? Hindi, kino-confirm lang. Oo, kino-confirm ko lang. Teka, te-text ko yung ano to. Hindi, Kasi pero buhay na meron- buhay siya. Oo. Tsaka dito meron na gusto ko nga puntahan yung steak. Oo. Puntahan nyo na sa kabilang mall siya. Si Mask Rider Black. Ang owner ng restaurant na yun. Nandito na nakatira. Yes. Kapitbahay niya si David Pomeranz. Ay, talaga ba? Hindi ko alam yan. Seryoso to? Hindi ko alam. Pili ko isa community lang sila eh. Lahat ng mga lahat ng sikat sa isang community. Oo, ayan. GB. Kay Banots muna ako magtatanong. Pag pupunta ka ng Toy-Con, ano ang una mong hinahanap? Ikaw ba, pag sinseller ka, meron kang first dibs sa mga toys, ganon, sa mga sellers? Hindi, ako unang hinahanap ko yung mga cosplayer na babae, syempre. Diba? Bakit Sino ba yan? Tsaka bakit kayo tumawa? O, tama Kayo din ha? Kilig na kilig to. Tuwan-tuwa to. Diba? Kasi syempre nag-effort sila tapos hindi mo papansinin, diba? O, dapat i-admire mo yung Ito ang costume favorite nila. mo na cosplay? Ako? Oo. Favorite ko? Wala, ano lang naman. Basta Star Wars. Never pa ako isang beses. Hindi ko na ulitin. Nag-Powerpuff Girls kami ni Manoy. Oo, nakita ko yung picture na yun. Ikaw? Tsaka ni Pangao, grabe yun. As in, never ko na ulitin talaga yun. Hindi na talaga. Naka-leggings kayo nito? Basta mukha kaming tanga. Yun yun. Mukha kaming tanga. Sino ka doon sa Powerpuff? Yung pink. Si Blossom. Si Blossom. Blossom. Ang mahirap doon kung nag-angkas ka lang, no? Yun. Kaya hindi ko na ulitin yun. Ang hirap no, paano ba nagko-commute yung mga cosplayer? Kayo ba? Oo nga. Pumunta kayo dito nang nakaganyan na? Nakabike? Meron? Iba to, Seryoso? iba to. Halika dito. Punta ka dito sa stage. Nakabike daw. Nakabike daw siya. Amayin mo, amayin mo. Ano namang, paano mo, ikaw ang gumawa niyan? Pakita, Hindi po, pinamana lang po sa akin ng tropa ko. pinamana lang ng, Oo. so amoy niya yung nandyan. Oo. Ano pangalan mo? Dio. Sige nga, pakita mo sa camera ang ating, ano yung cosplay mo? Kamen Rider build. Passion Rider? Build. Di Passion Rider, Yung ano, Kamen. build ni ano. Build. Build ni Duterte. Nalilito na ako. Okay, build. Build. Siyempre, pag cosplayer ka, dapat alam mo yung mga Oo, moves. pinag-aaralan yung mga moves. Moves na kino-cosplay mo. Paano yung moves ng cosplay na yan, ng character na yan? Ang hirap pala magka-LBM mga superheroes, no? Ay, pinapaikot. Papaikutin mo muna to. Tapos biglang gaganon. Tapos, Sige, pakita mo sa camera. Doon mo Yan, pakita. pakita mo sa audience. Yan. Palakpakan na. Anong pangalan mo ulit? Sabihin ko. Dio. Dio. Yan. Gamit ka nun, ha? Sige, Dio. Kahit 20 seconds na moves. Dio, eto Yeah. na. Pakitaan mo kami ng moves ni Build. Hindi, kuwari kaaway si Roger. Ha? Kunyari, ang kalaban mo si Roger. Yan. Sige, Roger. Patay ka. Patay na. Roger. Ilabas! Ang Yeast Oy, Fighter! iba to. Yan, kalaban mo si Kririn. Ayan, Roger, may sasabihin ka dapat sa kanya kasi maglalaban kayo eh. Bigay mo yung mic. Ito. Talagang parang siya si Master Buten.
Mag-ano muna kayo, angasan muna, angasan. Hamunan. Oh, yan. Di kompleto Paano mo siya fight scene na walang patutumbahin? dialogue. Sige, sabihin mo. Paano? Oh. Angasan mo muna, masyado kang mainit ka eh. Oo. Di ba? Kunyari, nabuhay ka muna, nabuhay ka. Ayan o. Mula sa Kunyari, itlog, meron mula sa ka. itlog. Di ba meron yun yung Oo, galing umpa-lumpa? mula na ako. Ayan na. Palalakihin na kita. Galing ah. Tapos ka na! Hoy! Inis naman yan. Hoy, mababaril tayo. Ito nga pala si... Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Eto na. Ikaw, anong sasabihin mo sa kanya? Kalbo mo sa mga tao. Wow! Hindi siya. Ngongo din siya. Hindi niya alam! Eto na. Okay, sugod na. Teka, hayaan mo muna siyang Iniikot. Upo mo muna. Hindi na kailangan! Huwag mo na papormahin! Ikaw ang nakatalo sa build. Wala natin. Roger! Hanapin natin. Salamat. Salamat. Thank you. Thank you. Ayos, nakapaglaro tayo ngayon. Thank you. Oy, 15 minutes left daw. May tanong din ako kay Banot sa mga bumibili naman. Mayroon ka bang kinakainisan ng mga bumibili? Ano ba yung mga kinakaasakan Meron, yung mga madalas sa mga ano. seller? Meron yung mag-withdraw lang pero hindi nababalik. Yan, yung mga yan. Baka naman kasi malayo yung ATM. Hindi, alam mo yung itsura ng tao pag hindi talaga babalik eh. Alam mo yung babalik at hindi babalik. Pag binitawan ka ng, sige ikot lang muna ako balikan ko yan Huwag ka na umasa, hindi Naku, may babalik sinabihan yan. akong 4 kanina ng ganyan. Ha? Pero ako sinabihan? Wala na. Babalikan mo. Hindi. Pero Banots, eto, may madalas din to. Pag bumibili, di ba? Hindi pwedeng walang tawaran. Tama. Oo. Ano ba ang makataong tagtawad? Bakit? 3,000. Makataong pagtawad. Kunyari, 3,000. 3,000. Pwede ko ba tawaran niya ng 800 na lang? Sa'yo na 800 mo. Hindi. Basta may dudugdong ka, pangre-regalo ko kasi. May kasunod. Kailangan pang regalo lang yung dating para may awa factor, di ba? O sige na, bigay ko na ng mura. O kaya may Itutulong dalang ko sa pansit. mahihirap. Pwede ba yon? Tapos pag uwi, nakadisplay sa bahay niya. Ano na yung pinakamurang tawad na naibigay mo sa isang bumibili? Depende pag kaibigan ko, medyo malaki rin eh. Tsaka yung item pag gusto ko lang i-out talaga, kahit puhunan na, bibigay ko na lang yun. Usually kasi ako, ang pagtawad ko, ako niya, 3,000 yung presyo. Makatao ba yung tawaran ko pwede ba hanggang 2,500? 2,500. naman. Pwede, di ba? 500 pesos, pwede. Kaya pa yon. Napagbibigyan yun, ano? Oo, kaya yun. Wag naman yung hahatiin mo. Kunyari, 1,500 mo na bibili. Lalo na kunyari, yung 3,000 na binenta mo alam mo naman pala, 800 lang puhunan nun. So, pagbigyan mo na rin, di ba? May mga ganun bang seller? Yung sobrang taas magpatong? Meron. Marami akong kilalang ganun. Anong pangalan ng booth? Hindi, joke lang. Sa GC na lang, sa GC. Uy, Hindi shoutout napalunok, nga ah. pala. Alam nyo, dito ako sa ToyCon last year, 2024, nagsimulang malason at mag-continuing magkolekta. Ano yung pinakamahal na nabili mong laruan, James? Wag na nating sabihin. Hindi, pero siguro wag na nga nating sabihin. Kailangan ba walang mahal pang mangongolekta ka? Hindi tatanggalin mo yung factor ng mahal to? O kailangan talaga within the may budget ka na isiset? Yung iba kasi hindi nag-iisip ng tama eh. Alam mo yun, yung parang pag gusto nila. Parang, pero pag nakuha mo yung item na yun, dahil ang dami mong babayaran later on, ang mangyayari doon, mabibenta mo rin yun.
Kasi hindi mo pinaghandaan yung item na yun. Kumbaga, nangati ka lang eh. Gusto ko lang to. So yung mga dapat mong bayaran, inuna mo muna yon. Pag nauwi mo yon, bilang ka lang ng mga ilang linggo, wala na yon, mabibenta mo yon. Kasi ang dami mong priority sa dapat bayaran. May anong laruan ng ganun sa'yo? Ha? Anong laruan? Anong laruan yung binili mo dahil out of, nangati lang, tapos binenta mo lang din? Pinaka-recent. Lahat ng renegalo ng ex ko, yun, binenta ko na yun. Palugi. Mga panty. Lahat, binenta ko na lahat yun. Ikaw ba, James Galo, meron ka ng ganun laruan na binenta mo dahil... Yun nga yung yun nga yung gusto ko rin itanong kasi iniisip ko, bibiling ko to, sige, biling ko kahit medyo mahal. Alam ko, pag binenta ko to, mabibenta ko ng mahal din. Yun yung minsan yung sinasabi natin sa sarili natin, pwede ko naman ibenta pabalik to ng same price tapos di ako lugi, di ba? Tinatamaan daw siya pero hindi nangyayari yun, di ba? Oo. Hindi mo binibenta, ang dami mo ng laruan, di ba? Oh, di ba? Ako sinasabi ko rin na ganoon eh. Dami ko ng minsan nagdodoble yung bili ko. Hindi ko naman nabebenta din yung doble. Kasi ang hirap mag-let go. Yun ang isa sa mga Saka advice ko, bilhin mo yung laruan na gusto mo. Huwag yung sa tingin mong tataas yung value niya. Kasi kung hindi tumaas, madidisappoint ka lang. Pero kung tumaas siya, tapos gusto mo siya, di okay, tumaas o hindi, dahil gusto mo siya, panalo lang. Pero kung yung binili mo dahil, hype to ngayon, bibili ako na to para mabibenta ko. Tapos hindi naman tumaas, anong gagawin mo doon? Hindi mo naman gusto, di ba? So sayang lang. So kailangan talaga gusto mo. Yun yung gustong-gusto mo talaga. Ayan, Lizette, ito naman, paano napasok dito sa Toycon yung from the start ba, nakapasok na talaga or naka-incorporate na dito yung mga art toys? Actually, hindi. Very traditional pa kasi noon ng Toycon. Kung ano yung nakikita nyo sa Green Hills, ganun madalas yung makikita nyo sa Toycon. Tapos in 2017, 2018, pumasok yung mga art toy designers. Nagsimula siya sa mga, kay Crayon Chicken. Nakita ko si Crayon. Crayon, nandito ka ba? Ayan! Oo. Crayon Kasama, Chicken. Alam nyo, ang daming art toys. Si Quicks. Si Quicks, si Rin Barrera na nakikinig ng Cool Pals. At ngayon kasama natin si Creole. Oo, si nagkaroon Creole. kami dati ng isang contest for budding art toy designers. Tapos, ayan, si Crayon. Tapos naging nakilala namin si Quicks hanggang sa sila Jaya pumasok na. Tapos ngayon, mga around 2019 nagkaroon ng international toy designers. Nandiyan yung mga si Tu, si pa ba? So dami ng Thai, Indonesian, tapos si Two Petal Rose dumating na rin. Sila Jessica Emmett from Singapore and sila Jade. Paunti-unti, pumasok yung mga international toy. And then ngayon, si Pop Life, may dala na rin silang art toy designer. So malaking chunk ng Toycon, art toy na rin ang kinikerry. Oo, ganda. Kasi ang nagugustuhan ko sa Toycon, yung pagpupunta ka, nadidiscover mo yung mga Filipino artists, mga toy creators, toy designers. Pwede ba natin sila palapakan ngayon? Kasi sobrang nire-represent nila tayo abroad, Ayan, locally, internationally. Isa sa mga original natin, si Crayon. Si Paul Medina Jr., di ba? andito Harvey Tolibao, nandyan. Ang gagaling. I-shoutout mo muna bago natin introduce yung si isa Sir sa Berlin mga... Manalaysay, nandyan. Yung Big Boy Cheng. Big Boy Cheng, yung mga nagdadala ng mga Filipino artists natin para makilala sa ibang bansa. Quicks, all of these guys. Sobrang nakakatuwa na ma-meet sila in person. Makita mo gaano ka-humble yung mga Filipino artists natin, how approachable sila. Yan yung mga na-appreciate ko sa Toycon. Tapos Si Quicks napaka-humble. Kung ako si Quicks, ang yabang ko na. Actually, oo. Pero sa totoo, yun yung maganda sa Toycon, yung friendly atmosphere, fellow collectors really enjoying themselves. Bata, matanda, nagkakamustahan, tapos nag-share ng mga stories, ba't ito yung mga laruan. May ganun ka ba, Banots? Yung pag may bumibili sa yung seller, magkukwentuhan muna kayo ng matagal tungkol doon sa laruan na binibili niya. Oo, kasi para sa akin, bawat laruan may kwento eh. Paano mo nabili? Ano yung pinaghirapan mo bago mo siya mabili? Sino yung naging kaibigan mo nung nabili mo siya? So, hindi lang siya figure. May history yung bawat laruan na nasa bahay. So, ito si Rems, ang kwento ng G.I. Joe mo, dahil ang tatay mo, kapitan. Tapos, palaging wala yung tatay niya. Tapos, pag umuwi,
Ayun, Ano ka ba, pag umuwi ba tatay mo, dadalhin ka niya sa toy store, tapos mamili ka ng kahit ano, ganon? Then, nanay ko nagdadala sa akin na 1 o 2 beses kaming bumibili ng G.I. Joe monthly. Oh, Monthly? oh, pagka lampas 75 grade ko, 3 beses, gano'n. 75 lang? Ba 75, oh. Lagi mataas na yun. Oo, mababa standards nila eh. Pag bumagsak ka, tas nagpabili ka pa rin ng laruan sa tatay mo, anong ginagawa sa'yo ng tatay mo? Ibibili pa rin niya ako pero may kasama ng mura. Kinokobra ka din niya? Hindi, yung kinokobra lang ako pag ayaw kong kainin yung ulam. Sa laruan wala naman kaming problema. Yung cobra, yung kinukutongan siya ng tatay niya. Wala, kulang sa cobra, henerasyon ngayon. Bilang mo pa kung gaano karaming G.I. Joe meron ka. Kasi sa kanya, kumpara sa akin, ako, lahat ng laruan ko ng bata, pinamigay ng nanay ko o tinapon. Si Ryan Rems, simula nung 80s, yung G.I. Joe niya, nasa kanya pa rin halos lahat. Halos lahat ba o lahat nasa iyo pa? Halos lahat. May mga ninakaw na rin iba, pero karamihan nasa akin pa. Yung mga G.I. Joe mo ba, minsan pinagkikiss mo sila? Oo naman. Oo naman. At saka yung... pag may G.I. Joe ka, tas mag-isa ka may palito ng posporo, nagiging ano yung palito ng posporo? O yan, sige. Sa mga tao, iniibig ko yung palito ng posporo sa hitaan ng G.I. Joe dahil salbahe si Rems. Pero ilan? Bilang mo pa lahat ng G.I. Joe mo? Siguro naka 8 vehicle ako nung hanggang kabataan ako, 8 vehicles, tsaka 60 na standard. 60 figures, tapos ilang vehicles? Siguro 8, ganun. Andun pa lahat yun, inaamag-amag lang yung iba. Binabalikan mo ba siya? Nakasako na siya ngayon eh. Pag tinitignan ko, ayoko na siyang i-display uli kasi healed na ako eh. So, pwede ko mabili ng 5,000 lahat? Sige. Presyong addict yan. Sige. Yan ang kwento ng laruan mo. Ngayon naman, tanungin natin, may kasama tayo dito isang artist na i-introduce ni Nonong. Ayan, pinasa sa akin bigla ni James. O sige. Tanong mo kung anong kwento nun. O sige, tatanong natin kung anong kwento nitong gumagawa ng art toys din, si Creole Chicken Head. Tama? Yan, palakpakan naman natin. Yan talaga yung pinangalan ng nanay mo sa'yo? Tama, yun. Anong totoo mong pangalan? Ang pangalan ko po talaga Eric. Eric Lalik from Angono, Rizal. Andyan nga yung parents ko ngayon eh. Kasi yung parents. Shoutout sa mama at papa ko. Ayun yung mga magulang ko. Parents siya, mga higantes. Ano eh. Ayan, Ano yung ba mga... nakatagal na nagde-design? Nag-start po talaga ako sa illustrator para sa drummer ng Kamikaze na si Papa Boards. Nagde-design ako sa Evil Genius na brand. So mostly mga banda yung mga dinidesign ko tsaka mga naisip ni Pops. Tapos nag-transition po ako sa designer toys nung 2018 lang. Nung nakapagtanong-tanong ako ng mga toy question kay Quicks. So yun nga, sobrang bait ni Quicks. Nag-share naman siya ng knowledge sa akin. So ayun, natuto akong gumawa rin ng toys. So, nagka-collaborate kayo ni Quicks? Or nag-uusap kayo? May payo ba siya na binigay sa'yo nung nagsisimula ka? Madami siyang payo eh. Bali, nag-illustrate ako sa kanya ng isang beses ng Tech 63, yung Ravager. Tapos, simula nagtanong na ako sa kanya palagi kung paano ako makakabuo ng laruan. And then, ayun, medyo matagal na yung chicken ko na character, 2019 pa yun. Tapos parang hindi ko inakala na magiging laruan siya na hanggang ngayon umabot na ako sa Toycon na nare-release ko yung mga creations ko. May dala ka bang sample dyan? Meron, may regalo po ako. Ba't chicken ang napili mong karakter? Chicken kasi nag-start akong graffiti artist. And then, yung first time ko mag-try mag-paint, namatay yung aso ko. Pangalan ng aso ko, Chicken. Ang galing So hindi ka marunong talaga mag-identify ng hayop eh, no? Hindi mo ba alam ang itsura ng chicken? Alam ba ng magulang mo yan? Pasensya na, magulo talaga yung kwento ko eh. So, dapat Matay talaga... yung aso niya. Ano ba kayo? Namatay yung aso ko, malungkot ako. Mahirap no, pag ganun. Ulam natin chicken, ha? Chicken? Uy, maging mabait kayo, may bibigay daw sa inyo. Ay, may bibigyan ako sa akin. May pag-gift. Ito naman, Uy, okay masaya lang yan. yan. Hindi mo alam yung mga pangalan ng ano. Pwede pakita natin. Ayan, oh. Ito yung first Pasta design. chicken daw, Ito yung pasta latest mo na dinesign o ito yung first na
release na art toy. Ito ba ay, di ba may bago kang ilo-launch ngayong Toycon? Ito po yung release ko with Mindstyle. Dito po sa booth na ito. Kasama ko po sila rin. Bali kami po yung unang mga Filipino na ginawa ng collector mates ng figures. Ako, si Big Boy Cheng, si Rin, si Bito sa si Kapitan. So ito, part po siya nung series na yon. Si Kapitan na gano'n na rin sa atin, nag-guest. Oo, si Rin Barrera, sana mag-guest na rin natin. Alam ko nandyan siya eh. At yun, pwede bong buksan mo nga. Ayan, buksan mo. Alam ko bawal daw magmura eh, pero ayan, naka-symbol naman siya ng... Ito, flipping the bird. Naka-flipping the bird naman siya eh. Okay lang. naka-middle Yan daw nila. finger. Naka-sensor. Oh, okay yan. Sa mga bata, puntahan nyo po itong... puntahan nyo po yung exit. Ayan. Maraming salamat, Creole Chicken Head. Sana, bumili kayo. Guys, supportahan natin. Pwede ko ba benta ito doon mamaya? Ang bilis mo naman mag-flip. Nagpaalam ka pa. Last day na ngayon, last day. Meron din po akong barahan na ibibigay sa inyo. Ito pong barahan na to, collaboration naman with Runit Decks, official release ng bicycle playing cards. All of the cards inside, illustration ko po. So 56 cards, so regalo ko rin po sa Cool Pals. Uy, thank you. Tig-isa kaming pack naman. Pwede ba pag bigyan ko po kayo tag-isa? Sarap namang amoy ng bagong bukas na laruan. Anong amoy? Si Revis kasi may fetish siya na inaamoy niya yung mga bagong laruan. Bagong t-shirt, bagong sapatos, ito masarap din. Anong pakiramdam pag inamoy mo siya? Malapit siya sa aking paboritong birag. Birag. Gusto ko lang muna i-shoutout din. Alam mo, bukod din sa mga art toys, sa mga nagbebenta, ang isa rin sa nilulook forward ko dito sa Toycon, yung mga galleries. Oo, ang gaganda rin ng mga design. May nanalo na ba? Parang wala pa eh. Wala pa ako nakikita sa judging sheet eh. Kailan ba ang judging nung... Kahapon ng judging. Tapos, 4 na contest ang meron dun sa taas. So, doll dress up, toy clicks, so pictures siya ng mga laruan, click, cosplay, photography, tsaka diorama. Pero mamaya pa ata ang announcement. Yan, ako, abangan po natin yan. At Mag-stay naman itong mga to hanggang mamaya, no? Oo. Ang aasim na rin nung iba eh. Ginawan. Aircon naman to. Nung iba lang, no? Pero yung shoutout lang doon sa Pinoy Articulated Bida Shrine. Yan yung gallery na nakita ko. At doon ako na-inspire, doon ako nagsimulang mag-collect ng mga Sinisisi mo ba sila? Isa kayo lason! Kayo pupunta dyan. Shoutout ko lang si Kuya Miguelitoys dyan. Sana supportahan niyo po yung booth niya dyan. Again, yung Timber Toys, Shabu Toys, andyan yung Team Brocha, Toy Manila, ano pa ba? Playbox. Ang kami kong hindi pa, kasi sobrang, every time punta akong Toycon, yan din yung mga taong na palagi ko nakikita, nakakabiruan, nakakakwentuhan. So, sobrang saya. Hypebeast. Hypebeast, andyan. Bumili na rin ako dyan sa Green Hills. Ikaw naman, Banot, sa anong booth mo? 246, booth 246. Tsaka plug ko na rin, meron akong coffee shop na maraming laruan sa loob. So kung taga-Tandang Sora area ka, Unabru Laundry and Cafe, pasyal kayo doon. Puro laruan doon sa loob. Habang nagkakape kayo, pwede kayo mamili ng mga laruan doon. Pwede for sale yung mga for sale yung mga yan, for sale. Yeah. Lizette, meron na ba kayong pinaplano for next year? Mamaya ang announcement ng next year. Oo. Kasi ang ginagawa talaga namin, yung kapag end of the show na, nag-a-announce na kami ng dates for the succeeding year. For all venues din. Ano yung in-announce nyo last year para dito? Nung kami, SMX, venue, Okada, tsaka Baguio ang in-announce namin nung last year. Yun ang nagdagdag kayo ng mga venues. Yes. Nako, exciting kung May mga parang wish list kayo ng mga gusto nyong guest ng Toycon o mga pupunta? Oo, ang dami naming wish list. Siyempre, nandyan yung mga A-list. Ang pinakagusto namin si Scarlett Johansson. Nako, gusto din ni Tito Diba? na Black Widow.
Naku, hindi na cosplayer yung titingnan niya, no? Banots. Tama. Tsaka kung Scarlett pwede nga, Johansson. Chris Hemsworth, baka naman. Siyempre, sakto. personal mo na yan Para eh. sa'yo Personal lang mo yun, na yan eh. sir. Personal mo na yan eh. Hindi, para naman syempre sa mga kababaihang nanonood din sa Toycon. Syempre something for our eyes din. Hindi naman pwedeng lahat for the boys. Sakto, pwede nyo silang itur dun sa Diwata Pares. Malapit lang. Kaya hanggang sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals! The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes, and if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Wala nang Twitter. Twitter. X na! X, and subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Salamat sa lahat Maraming na salamat nandito. mga Cool Pals! Toycon, Mabuhay maraming lahat ng salamat! mga toy collectors, sellers, at Toycon, mabuhay kayo. Ako gusto ko Peter Collins, sana mag-guess yung maging, di ba, yung boses si Optimus Prime. Oo, meron pala kami mga gift para sa Cool Pals. Maraming salamat sa pagpunta dito sa Toycon 2025. Maraming salamat sa saya ng ating discussion at meron lang ako ipapaplug pala. Yan, sige, go. Okay. So, para sa mga lahat ng art toy designer fans, meron tayong charity auction ngayong 5/15. Pwede ba natin iakyat ang ating artwork? Care of Harvey Tolibaw. Yan, si Sir Tapos, Harvey. lahat ng art toy designers in Toycon 2025 ay nakapirma. So, charity auction po ito. Huwag po natin baratin ng auction katulad ng ginagawa nyo sa ibang Toycon auctions. Pwede natin pala pa si Sir Ay, Harvey thank you, Tolibaw. Sir Siya po yung Harvey nag-design Tolibaw. ng ating Yes, this is his poster artwork. sa mga magaling na artist natin yan. Ayos Maraming salamat. Ayan, meron ding booth dyan si Quicks, yung Dimos ba yun? Dimos, yan. Maraming salamat again sa mga Cool Pals na nagstay at nag-join sa amin dito sa ating live recording. Maraming salamat. Isa kayong tunay na mga bonjing! Bonjing! At shoutout lang natin ang ating mga Patreon saints, si Ron Santos, Edbert Kim, Dominic Hero Austria, Jonathan John Pepito, Ben Jard, Jay Kaya, Leo De La Torre, 777, Clint Diamante, Jericho Joel Yamzon, Faye Rogel, Paulo Miguel, Hael Achazo, Michael Gonzalez, Bert Arguilla, Christine Ivan, Scron, Randall Owen Legaspi, Ben, Pio Nicolo Bondok, Jay Olikino, Rainer Isip, Vicente Guerrero III, I will all pack your ash. Pangalan yan, guys. Yes, because in Nigeria, I am from, my day job is in cremation services. Ano na kayo, happy birthday kay IC Marcelo, Cool Pals din yan na toy collector. Birthday niya, happy birthday. Ang ating local Nonek Ed at si Banots, happy birthday din sa'yo. Thank you. Happy birthday. Ano ang laruan na gusto mong bilhin ngayon? Ngayon di pa ako nakapag-ikot kasi sobrang busy. Pero tatry ko ngayon na mag-ikot para makabili man lang. Yan, sabay-sabay tayo mag-ikot guys. Pagkatapos ng recording, lahat tayo, bisitahin natin lahat ng booth. Tingnan natin kung ano mauwi natin sa bahay tonight. Kaya mga Cool Pals, para tapusin natin ang ating live recording, isang sabay-sabay na pepepepem sa inyong lahat. 1, 2, 3! Thank you, Jay Ferrer. Thank you. Maraming salamat po. Kami po ang The Cool Pals. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh, no. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.